Naalimpungatan siya sa tunog ng telepono. Wala siyang planong sagutin yon. Lalo pa siyang namaluktot sa pagkakahiga. Gusto niyang lumayo na lang para makapagsimula uli. Kay Gio nabunto ng galit at frustration niya. Humanda kang lalaki ka. Hindi ka na nakontento sa mga karelasyon mo. Nahuli ka na nagtaksil, matapang ka pa rin. Nandamay ka pa ng iba. Nagagalaiting sabi niya. Maya-maya ay tumunog ang kanyang tiyan. Sa kanya na-realize na wala pa siyang kinakain mula nang dumating sila sa Maynila. Napakadrama ng buhay niya at pati pagkain ay nakalimutan na niya. Naghanap siya ng pagkain sa kusina ni Jane pero wala siyang nakitang stock. Sa kanya naalala na 1 buwan na nga pala silang nawala. Kahit tinatamad ay mapipilitan yata siyang bumaba at lumabas para kumain. O mag-order na lang kaya siya. Yung huling option ang ginawa niya. Nagkakaproblema na naman kayo? What the? Hindi malaman ni Jane kung paano magre-react ng isiwalat dito ni Nico ang nangyari. Tahimik lang siya sa buong biyahe, tapos para pang napaka-big deal ng mga sinasabi niya. Pinuri ko pa siya at sinabing nag-mature na siya ngayon pagdating sa pagdedesisyon. Nagpaalam siya sa akin na mauuna nang uuwi sa kondo. Buong akala ko naman ay doon siya dumiretso. Hindi rin siya nagpahatid sa driver ko at nag-taxi na lang siya. So, nasa kondo lang siya? Nabuhayan ang loob na tanong ni Nico. Kailangan ko siyang puntahan, Jane. Ayokong magtagal itong hindi namin pagkakaunawaan. Ayoko nang maulit yung parang naghahabulan na naman kami. Ayoko nang feeling na, alam mo yun, she's so near yet so far. Malamang ay nasa kondo lang talaga siya. Wala naman siyang ibang pinupuntahan kapag nandito sa Maynila kundi dito at sa kondo. Maliban na lang kung may nagyaya sa kanyang lumabas. Pero ang alam ko'y wala siyang kaibigan o kakilala dito. Thank you, Jane. Sobrang dami ko na talagang utang na loob sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad. Alam ko namang hindi ka tatanggap ng cash. Biro niya. Kahit ano pa para kay Amanda ibibigay ko. Huwag mo lang hihilingin ang katawan ko at alam mo na. Ngumisi siya pagkasabi niyon. Sira. Sinuntok niya si Jane sa balikat. Basta ingatan mong kaibigan ko at huwag ipagkait sa akin kahit kasal na kayo. Alam mo namang isa siya sa mga inaasahan ko rito sa negosyo ko. Talagang magiging kaagaw pala kita sa oras ni Amanda kapag mag-asawa na kami. Napag-usapan na naman namin ni Mama kanina na hahayaan ko munang maging busy si Amanda. Tutal hindi pa naman kami kasal. Abay wag naman Nico. Mahihirapan ako kapag nawala si Amanda. Buti na nga lang hindi siya natuloy sa pagpunta sa Chicago kasama ang parents niya. Kung nagkataon pareho sana tayong nawalan. Noong unay okay lang sa akin ang plano niya. In fact, thrilled pa nga ako para sa kanya. Pero nang magbakasyon siya ng 2 linggo, doon ko napil yung kawalan. Pero syempre, hindi ko naman sinasabi sa kanya yon. Kaya sana, may pabor akong hihilingin uli sa'yo. Yun ay huwag mong patigilin sa trabaho si Amanda kapag naging Mrs. Pasahe na siya, okay? Kung bakit kasi humingi-hingi pa ako ng pabor sa'yo noon eh. Pumalatak ito. He gave her a quick hug. Because Amanda and I are meant to be. At ikaw ang naging tulay namin dalawa. Maraming salamat uli, Jane. Pagkatapos makipag-usap sa dalaga ay dumiretso na siya sa kinaroroonan ng condo unit nito. Pagdating niya roon ay hindi niya kilala ang gwardyang naroroon. Sir, mag-iwan na lang kayo ng ID para makaakyat kayo sa itaas. Pasensya na talaga at bago lang ako rito at hindi ko pa kayo kilala. Magalang na wika ng bagong security guard. Nag-iwan nga siya ng ID rito, saka umakyat na. Panay ang doorbell niya sa unit ni Jane, ngunit walang nagbubukas sa kanya. Amanda! Nandyan ka, alam ko. Sabi niya. Naulinigan niyang may pagkilo sa loob ng unit nang idikit niya ang tenga niya sa nakapinid na pinto. Pagbuksan mo ko at mag-usap tayo. Hindi pa rin bumukas ang pinto. Pakiramdam niya'y nasilip na siya ni Amanda sa peephole. At sadyang ayaw lang siyang pagbuksan, kaya hindi nito pinapansin ang pagkatok niya sa pinto. Naiinis na bumaba na lang uli siya sa lobby. Kung tawagan mo na lang kaya ang pakay ko. Kailangan lang kasi namin magkausap ng girlfriend ko, guard. Pero ayaw niya akong pagbuksan. Kakalabas ko lang ng ospital at nagkatampuhan kami, kahit hindi pa nagkikita. Hindi niya alam kung bakit kailangang ibahagi pa niya rito ang tungkol doon. Napailing na lang siya sa kanyang sarili. Pwede kayang puntahan mo siya? Jack na pagbubuksan ka nun, tapos saka ako aapela sa kanya para papasukin niya ako. Apuradong suhestyon pa niya. Susubukan kong tawagan, sir. Pero ang akyatin siya roon, malabo ho yun. At walang magbabantay dito. Bumuntong hininga siya. Sige, sabi na lang niya.
Para siyang kitikiti na hindi mapakali. Naghintay siya ng ilang saglit habang nakatingin sa guard na tumatawag sa telepono. Please, Amanda, sumagot ka. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Sir, busy eh. Nakailang dial na ho ako. Kapag kuwan ay sabi ng guard. Pero hindi naman bumababa si Ma'am Amanda kanina pa. Baka may kausap lang sa telepono. Napabuntong hininga siya pero wala siyang planong sumuko. Napasuntok sa tingding na semento. May ilang tuyong gasgas pa siya roon na dulot ng pagpapambuno nila ni Gio. Naghilom na yon pero mukhang masusugatan na naman. Huwag mong gawin sa akin to, Amanda. Muling sabi niya sa isip. Nanlumo siya ngunit wala siyang planong umalis doon. Kailangang makagawa siya ng paraan para makaakyat sa unit ni Jane. Lumayo lang siya ng kaunti sa building pero wala pa siyang planong umuwi. Tumayo lang siya malapit sa parking area. Nag-iisip ng maaaring gawin para makita at makausap niya si Amanda. Nang makita niyang humintong motorsiklo na nagde-deliver ng pagkain mula sa isang kilalang restaurant, ay may ideyang biglang umilaw sa isip niya. Ang paraan para makausap niya ang babaeng sinisinta. Ang tagal naman ng delivery ng pagkain. Inis na naisaloob ni Amanda. Nagugutom na talaga siya. Ang inorderan naman niya ng pagkain ang napag-initan niya ngayon. Pagkatapos maging panatag ng tibok ng puso niya pagkatapos niyong magwala sa ribcage niya kanina. Nagulat siya at kinabahan ng husto nang masilip si Nico sa peephole pagkatapos niyang makarinig ng ekskandalosong pagdodoorbell sa unit. Hindi niya pinansin ang pagtawag ng binata kahit pa ganoon na lang ang kagustuhan ng puso niya na makausap ito. Hindi pa siya handa. Ayaw niyang basta magpadala sa utos ng kanyang damdamin. Kailangan muna niyang makapag-isip ng maayos bago siya gumawa ng anumang pasya. Ay, para siyang namatayan sa lalim ng buntong hininga niya. Lahat na lang ng hang-ups niya ay may kinalaman kay Nico. Tumunog ulit ang doorbell. Dahan-dahan siyang umahon sa sofa bed at tinakbo ang pinto. Pagsilip niya sa peephole ay ang Sunvisor cup ng may logo ng kilalang restaurant ang nakita niya. Dali-dali niyang binuksan ang pinto. Salamat naman at dumating ka na bago pa lumuwa ang mga mata ko sa Natigilan siya. She was looking into Nico's eyes. Nanlamig siya na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula na naman siyang mainis sa epekto ng binata sa kanya. Pinatigas niya ang anyo bago muling nagsalita. Anong ginagawa mo rito? Anong ginawa mo sa delivery boy? Amanda, mag-usap tayo ng maayos. Sabi nito na hindi pinansin ang mga sinabi niya. Iniharang nitong katawan sa pintuan nang subukan niyang pagsarhan ito. Please, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, Nico. Tapos na ang lahat sa atin. Bumalik ka na sa girlfriend mo. Matigas na wika niya na pilit isinasara ang pinto kahit nakaharang ang katawan nito roon. Pero sadyang mas malakas ito kaya nakapasok ito sa loob. Hindi pwedeng ganito tayo lagi, Amanda. Nakakapagod ang ganitong away bate. Anito nang makorner siya at makulong sa dalawang braso at dibdib nito sa dingding. Kung may problema, pag-usapan natin. Hindi pwedeng lagi tayong maghahabulan, mag-iiwasan. Nakakapagod yon. Napapikit ito. Saka napangiwi at napalunok na tila may iniindang sakit. Nag-iwas siya ng tingin. Ayaw niyang magtagpo ang kanilang mga mata. Lalo lang siyang masasaktan. Alam ko malaki ang pagkukulang ko sa'yo, Amanda. Pero please, pakinggan mo muna ako bago ka magdesisyong dispatchahin ako. Ibinaling niyang mukha palayo rito. Napapaso siya sa titig nito. Sa minty fresh breath nito na pumapaypay sa kanyang pisngi habang nagsasalita ito. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang problema? Hindi ba mahalaga sa'yo na magkaayos tayo? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi makasagot si Amanda. Una dahil gutom siya kaya clouded ang isip niya. Nasasapawan ng reasoning niya ng kanyang kumakalam na tiyan. Ikalawa dahil ang presensya mismo ni Nico ay lalong nagpapagutom sa kanya. The scent of him created a different kind of craving in her. Alam ko kung bakit hindi ka makapagsalita. Hinawakan ng libreng kamay nito ang panga niya at marahang iniharap siya rito. Gutom ka, I know. Naririnig kong pag-aalboruto ng tiyan mo. So, ahayaan muna kitang kumain bago tayo mag-usap ng masinsinan. Hindi siya tumugon. Kain ka na, sabi nito. At bago siya binitiwan nito'y siniil muna siya ng halik sa mga labi. Isang simpleng halik na waring humigop ng lakas niya. Maging ng pagnanais niyang tutulan at salungatin ang mga gusto nitong mangyari. Maupo ka dun sa silya. Utos nito, sabay turo sa kinaroroonan ng upuan sa dining area.
na para bang walang kakaiba sa ginawa nitong paghalik sa kanya. Binalikan din itong bitbit na lagayan ng pagkain kanina malapit sa nakabukas pang pinto at saka isinara iyon. Hindi pa nakontento, inilak pa nitong pinto. Sige na, pumesto ka na sa mesa. Untag nito nang hindi pa rin siya kumibo. Umismid lang siya at tila natulos na sa kinatatayuan. Nang makitang hindi pa rin siya tumitinag ay tinitigan siya nito. Gusto mo yatang buhating kita at subuan. Akala mo kung sino ka makapagsalita. Nakairap na sabi niya. Napanguso siya at kaladkad ang mga paang patungo sa dining table. Ito ang kumuha ng mga kubyertos. Pagkatapos ay inilatag sa harap niyang mga yon. Damihan mo ang kain at baka sabihin mong ginugutom kita. Hindi pa rin siya kumibo. Isa-isa nitong inihain sa harap niyang mga pagkain. Pagkatapos ay ito na mismong naglagay ng mga yun sa plato niya. Masarap ba ang mga ito? Mamaya hindi mo to magustuhan. Parang puro mantika ito. Tinikman nito ang in-order niyang beef steak. Maalat. Natikman niya na noon ang ganoong luto nito at aaminin niya walang kasing sarap iyon. Tikman mo, ikumpara mo dun sa luto ko. Inilapit nito ang tinidor na may beef steak sa bibig niya. Sinubuan siya nito. Nganga na. Para itong nagpapakain ng paslit kung magsalita. Hindi makapaniwala si Amanda sa ginagawa ng kaharap. Pero kusang bumuka ang bibig niya. Nginuya niyang mabuti ang karne na mukhang may edad na yata dahil para yung goma sa tigas. At parang maalat nga. Pero baka masyado lang siyang stalker sa luto ni Nico. Kaya ganoon ang panlasa niya sa beef steak ng iba. Alin ang mas masarap? Ang luto ko o itong in-order mo? Kapag kuwan ay tanong nito pagkatapos niyang malunok ang nginunguyang pagkain. Napilitan siyang lunukin ang karne. Kahit hindi pa niya yun nangunguya ng husto. Medyo masakit din yun sa lalamunan. Okay naman. Komento niya na hindi ito tinitingnan. Nanatili siyang nakatingin sa platong nilagyan nito ng pagkain. Itong chop suey nila, medyo lanta pero maganda naman ang timpla. Pero mas gusto mo yung mga itlog ng pugo, di ba? Ito wala eh. Napapikit siya ng mariin. Lord, bakit niya ako ginaganito? Pero aaminin niya na sa kabila ng pag-aalalay gusto niyang pinagsisilbihan siya nito. Ilang beses na rin nangyari na ipinagluto at pinagsilbihan siya nito. Siguradong mamimiss niya ang ganoon mula rito. Tama na. Hinugot niyang lahat ng lakas para magawang sabihin ng mga katagang yon. Itigil na natin ang dramang ito, Nico. Dahil lalo akong nahihirapan. Emosyonal na pag-amin niya. Drama? Anong drama dito? Malibang gustuhin kitang makausap? Malibang pakainin kita dahil nagugutom ka? At malibang mahalin kita? Sabihin mo nga, Amanda, ano bang dapat kong gawin? Ang tamang gawin natin. Magkalimutan na tayo. Alam niya madaling sabihin yon pero mahirap gawin. Parang pinipilas ang puso niya. Pero kakayanin ko. Aniya sa sarili. Walang patutunguhan ang relasyon natin dahil marami tayong nasasaktan. Ano bang sinabi ni Gwen sa'yo para masabi mo ang ganyan, Amanda? Ibig bang sabihin ay wala kang tiwala sa akin? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Hindi ba't binugbog ka ni Gio dahil kay Gwen? Dahil sa'yo. Tiimbag ang napagtatama nito. Pero kung iniisip mo na sinisisi kita dahil doon, nagkakamali ka. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Ang sabi ni Gwen, inagaw kita sa kanya. Pagpapatuloy niya, hindi na niya napigilan ang pagpatak ng mga luha. Masakit pero yun naman ang totoo. Mga agaw ako. Sinira kong isang relasyon. Idinamay ko kayo sa kabiguan ko. At ayoko nang maulit yon. Mali ang lahat ng iniisip mo, Amanda. Nilapitan siya nito at hinawakan sa magkabilang balikat. Kung binugbog man ako ni Gio, yun ay dahil hinahayaan ko siya. Hindi ako lumaban, nagpaubaya lang ako. At si Gwen, wala siyang karapatang pagsabihan ka ng mga agaw. Dahil kahit kailan hindi naman niya ako naging pag-aari. Gusto ko na makipaghiwalay sa kanya bago pa man kita makilala. Hindi ko siya minahal dahil kung minahal ko siya, kakayanin ko sanang tanggapin ang lahat ng tungkol sa kanya. Gaano man kahirap yon. Sunod-sunod na umiling siya. Nasasabi mo lang yan dahil ayaw mo masaktan ako. Masyado kang gentleman. Pero tanggapin natin ang katotohanan, Nico, na hanggang tayo ang magkarelasyon ay may makikialam at makikialam sa atin. Hindi. Mariing sambit nito.
Patutunayan ko sa'yo na walang mali sa relasyon natin. Na kahit ano pang sabihin ni Gio o ni Gwen, nagkakamali sila. Dahil tayong para sa isa't isa. Gusto na niyang maglupasay sa sahig. Ayaw talagang sumuko ni Nico. Ano pa bang gusto mong mangyari sa'yo para magtigil ka na, Nico? Huwag na nating pahirapin pa ang sitwasyon. Kakalimutan kita at kakalimutan mo rin ako. Ganun lang yun. Yan talaga ang gusto mo? Sa lahat ng mga pinagdaanan natin, yan lang ang masasabi mo? Parang gusto ko tuloy isipin na hindi mo ko minahal dahil parang napakadali sa'yong magdesisyon. Nakalimutan natin ang isa't isa. Yan bang sinasabi ni Jane na nag-mature ka na sa pagdedesisyon? Pinag-isipan mo na bang lahat ng sinasabi mong yan? Huwag nating idamay si Jane sa usapan dahil wala siyang kinalaman dito. Nagpahid ng luhang wika niya. Paanong hindi madadamay si Jane? Amanda, samantalang bahagi siya ng lahat ng ito. Si Jane ang tulay kaya nagkakilala tayo. Nakalimutan mo na ba kung anong mga naitulong niya para mabuo ang relasyon natin? Tapos gusto mong sayangin lang natin ang lahat ng effort niya? She's been here from the very beginning. Si Jane ang hindi sumuko sa atin. Pero bakit ikaw ay parang napakadaling umayaw? Ayokong may taong galit sa akin. Ayokong may sumama ang loob dahil sa kagagawan ko. Ayokong masisi na hindi naging successful ang relasyon ng iba dahil ng agaw ako. Masakit yun, Nico. Masama ang loob na sabi niya. Dapat ay hindi ako nagpadala sa iyo o sa mga pakulo ni Jane. Wala kang dapat sabihin, Amanda. Look at me. Itinaas nitong baba niya. Di ba sabi ko sa'yo, I'll take care of you. You just have to trust me, okay? Namalayan na lang niya na tumatango siya. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Walang ginawa si Nico kundi tuyuin ang mga luha niya sa pamamagitan ng mumunting mga halik nito.